Soy! Balik! Hala kayong dalawa. Ba't saan ba kayo pupunta? Lola, pwede po ba kami lumabas ng bahay? Maglalaro lang po kami ni Rico dun sa garden. Please? Mamaya na at ang init-init pa sa labasan. At saka hindi ba binili ng mga magulang ninyo na matutulog kayo sa tanghali? Imbis na maglaro kayo, paano kayo tatangkad niyan? Lola, wala naman po akong itatangkad. Patingnan mo, sagad na. Tsaka, hindi naman totoo yun. Ba't si Rika, tulog ang tulog, maliit pa rin. Hoy, anong sabi mo? Wala. Na ano ba kita? Ay, nako, ang titigas talaga ng ulo ninyo. Ay, naaalala ko tuloy yung kwento ni Jessie. Alam ko na po yung kwentong yun, Lola eh. Nako, Rika, iba ito, apo. Gusto niyo ba ikwento ko sa inyo? Sige po. O, dyan na lamang kayo. Huwag na kayong tatayo dyan. Sisimulan ko na. Sige po. Eto na. Nung unang panahon, may isang isla kung saan ang lahat ng tao ay masaya. Hindi uso sa isla masaya ang problema, ang bad vibes at mga negatron. Para mapanatili nila ang good vibes sa isla, tuwing umaga, nagsosong and dance ba? Parang Regal Films. Ang galing ano? Ang kulang na lang, may beach na. Astig. Ewan ko na lang po kung hindi sila sasaya dun sa production number na yun, ha? Actually, hindi lang masaya, apo. Kontento pa sa buhay, ang mga taga-isla masaya. Maliban na lang sa isang dalaga na nagngangalang Jessie. Gusto naman niyang maging happy. Sino bang ayaw nun? Pero mula pagkabata, tila ba ay may hinahanap siya na wala sa isla masaya. Kung ano, abay hindi rin niya alam, kaya madalas niyang tinatanong ang kanyang sarili. Anak! Ano? Grabe ka naman, Nay. Andun na ako sa moment. Ang taas na nung pabirit na ako. Sinira mo naman. Wow! Simula pa nga lang ng kanta, wala ka na sa tono eh. Wow, Nay. Grabe ka sa akin. Joke lang. Kasi ang lungkot naman ng kinakanta mo, anak. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Nay, hindi naman kasi natin kailangan sumayaw kada umaga. Nakakapagod din yun, ha? Minsan, okay rin ang balad. Ano ka ba? Kailangan nating gawin yun para sa... Ikasasaya po ng lahat. Opo, alam ko na po yun. Paulit-ulit nyo na pong sinasabi sa akin yan. Teka muna, bakit ba parang kontra ka naman sa pagsasaya? Wala namang masama sa ginagawa natin, Oo nga po. Kaya lang, Nay, hindi ka pa nagsasawa? Araw-araw na lang kasi natin ginagawa yun, eh. Sa bagay, baka kailangan natin ng panibagong dance craze. Ay, hindi po. Hindi po yung naibig kong sabihin. Marami pa naman tayong pwedeng gawin bukod sa pagsasayaw. Ano? Tulad ng... pag-akyat ng bundok. Tumama ka rin. Ito. Di ba? Eto! Naku, ayan ka na naman, sinisingit mo na naman yung pag-akyat sa bundok na yan eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa bundok na yan. Lahat ng nagtangkang umakyat dyan, wala, hindi nakabalik. O, ano, gusto mo bang mangyari sa'yo yun? Nay, sila po yun. Ibahin niyo ako, maabilidad ako. Kaya-kaya ko yan. Ay, anak ka talaga ng tatay mo, ano? Pareho matigas ang ulo nyo. Pero hindi ko kayo iiwan katulad ng ginawa sa inyo ni tatay. Babalik din po ako agad pag akyat ko doon. Anak, tayong dalawa na lang ang magkasama at magkatuwang sa buhay. Ayokong mawala ka. Please, makinig ka. Makinig ka naman. Ha? O siya, dito na nga muna ako, ha? Ipangako mo, hindi ka aakyat sa bundok na yan. Hindi. Mag-ingat po kayo. Pero likas talagang matigas ang ulo ni Jessie. Kahit lagi na siyang pinaaalalahanan ng kanyang ina. Abay, sinusuway pa rin niya ang bilin nito. Lola, bakit ba ganyan ang mga bida ng kwento? Lagi na lang nilang ginagawa ang bawal at yung bad.
Oo nga po. Ang predictable, di ba? Nako, isipin ninyo. Kung sinusunod nila ang mga pinagbabawal sa kanila, abay di, wala tayong kwento ngayon. Ang kasunod kaagad nun ay the end. Gusto nyo ba yon? Hindi po. Hindi naman pala eh. O siya, mabalik tayo sa kwento ko. At yun na nga, dahil likas na maabilidad din si Jessie, mabilis ninyang naakyat ang tuktok ng bundok. Pero, nang marating niya ito, Wala namang ulap. Ang taas-taas. Oh! Bakit naman sa dinami-dami ng lugar dito, may nakaisip maglagay ng pinto? Ano kayang nasa loob nito? Ay, parang nakalak. Nakalak ba? Medyo oily. Ay, mabuti na lang. Dinala ko yung pinamana sa akin ni tatay na all-in-one kasangkapan. Ano ba? Ha? Baka kung ano-ano ang makukuha mo dyan sa kakasuntok mo, ha? Sasalita ka? Sino ka? Let me introduce myself. Ako si Ador. The adorable Dor. Ador. Wow, talaga ba? Teka lang, door papunta saan? Kahit saan. Feeling ko kasi nababagot ka na sa Islam Masaya eh. Kaya kung papasok ka sa akin, dadalhin kita kahit saan mo nais marating. Ay, wag na lang po. Kasi baka hanapin ako ni nanay. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Ramdam ko ang inyong pagkainip. Ipakita ko sa iyo lahat ng nais mong masilip. Huwag mag-alala. Ibabalik naman kita pagkalipas ng ilang saglit. Ah, ganun ba? Sige na nga. pagkahawak ni Jessie sa muka ni Ador, bigla na lamang siyang hinigop papasok sa bibig nito. Dinaan siya sa isang portal patungo sa kabilang mundo. Sa loob ng Jerusalem, ang palasyo ng 7 senyora. Nasaan ako? Anong lugar to? Hindi ba gusto mong makakita ng kakaiba? Kaya kita dinala dito. Welcome sa Jerusalem! Ang palasyo ng mga senyora. Naku, parang nakakatakot naman dito. Ayoko na, ilabas mo na ako dito, Ador. Sige na, ilabas mo na ako dito. Kaya... Wow, makaya ka dyan, ha? Kahit anong pang tulak mo o anong gawin mo sa akin, hindi ka na talaga makakalabas dito. Mula ngayon, isa ka ng bilanggo. Akala mo, ipapasyal kita? Oto-oto! Ikaw talaga! Aray! Aray! Ilabas mo ako dito! Ilabas mo! Sabi ako dito eh! Ilabas mo ako dito! Tama na, tama na! Okay, fine. Mabilis naman akong kausap eh. Palalabasin lang kita kapag nagawa mo ang aking 7 pagsubok. 7 talaga? Bakit hindi pwedeng 3? Ayaw mo? E di wag. Okay, oo na. Sige na. Ano ba yon? Kailangan mong makakuha ang bawat upuan ng 7 senyora at dadalhin mo ang bawat isa na to sa akin. Ha? 7 ang kailangan ko ha, at dalhin mo ito sa harapan ko. Teka lang. Baka inuuto mo na naman ako, ha? Aanhin mo yung 7 upuan, eh, hindi ka naman nakakaupo. Ikaw talaga ha,
Kanina ka pa. Oh, bakit? May point naman ako ah. Punong-puno na ako Ay, sa'yo. okay, sige na. Eh, sino-sino ba yung 7 senyora na yun?